Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maghihanda kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kamakailan ay may nakita akong post sa FB ng kaibigan kong si Kim Rodriguez. Basahin ko sa inyo. Ayan. "Tumaya ako sa iyo. Nagtiwala ako sa iyo. Nilaban kita kahit na alam kong talo ako. Pinairal ko ang puso ko kasi sabi niyo, puso, ayun, olats, ang sait." Noong una, akala ko broken-hearted dahil sa manliligaw siguro, o kaya dahil sa boyfriend, di ko alam. So, tinanong ko, "Kapatid, Kim, nangyari? Broken-hearted?" Sabi niya, "Father, hindi. Kung broken-hearted ako dahil sa gilas sa Pilipinas." Naintindihan ko agad. Sino ba naman ang hindi madudurog ang puso, lalong-lalo na sa ating mga basketball enthusiasts? On paper, talagang ang gilas ay malakas. Meron kang NBA player, Jordan Clarkson. Meron kang 6-time MVP, Jun Mara Fajardo. Meron kang rookie ng KBL na si Abando. Meron kang Dwight Ramos. Meron kang Kai Soto. At marami pang mga talented players. Magaling ang mga coaches. Supportive at very generous ang mga big bosses. At higit sa lahat, meron kang crowd. Meron kang home court advantage. Kung bakit hindi tayo nanalo kahit isa. Pero kung tutuusin, ang laki-laki ng tsansa, lalong-lalo na dun sa game natin against Angola. So, anyari? Anong dahilan? Yung dati ng dahilan, kakulangan ng preparasyon. Binabash si Coach Chot. Ang sabi, dapat daw palitan na. Halimbawa, dapat na ipalit ay si Coach Tab Baldwin. Sa opinion ko lang po, kahit si Phil Jackson ang ipalit dyan. Kung kulang ang preparasyon natin, hindi malayo ang mararating natin. Campus ng Gafit, among our local players, yung mga local players na lang, hindi naman kaagad-agad pinakakawalan ng mga ball clubs yan Diba? Mga last few months na lang, among our local players, konti na ang preparasyon natin. Sila na maglalaro together. Yun pa kayang with our big guns, halimbawa ni Jordan Clarkson, mas kulang ang preparation. Nandong 1-2 buwan lang.
Kaya mapapansin po ninyo ang bola na kay Jordan Clarkson lang, nagtatagal sa kanya, double team na siya, triple team pa kung minsan. Hindi dahil sa buhaya siya, hindi dahil hindi niya alam ang galaw, hindi siya pamilyar sa galaw ng mga kakampi niya. Ganon din naman ang mga kakampi niya sa kanya. That is why, no offense ako idol ko si Jordan Clarkson. Naging Utah Jazz nga ako dati Lakers ako. Dahil nga kay Jordan Clarkson. But no offense para sa akin, mas maganda pa siguro kung ang kinuha si Brownlee. Yes, hamak na magaling talaga si Jordan Clarkson. NBA player at mabait. Gusto talagang maglaro para sa bandera ng Pilipinas. Kaya lang ang issue dito ay yung preparation with him. Si Brownlee kasi, familiar na sa laro ng kanyang mga kampe. Same thing, yung kanyang mga kampe, familiar na rin kay Brownlee. Kasi ang preparation, hindi po pwedeng 1-2 buwan lang. Matagal na panahon yan. Kita po natin yung mga team, halimbawa yung Italy, halimbawa yung Angola. Yung Angola po, walang naturalized player yan. Puro mga taga-Angola talaga yan. Pero tingnan po ninyo, fluid yung play. Touch, passing lang. Ang bilis umikot ang bola at lahat tumitirada. Hindi dahil sa magaling lang sila, kundi dahil sa mahabang panahon, individually, especially as a team, preparado na sila. Ang basketball, teamwork talaga yan Hindi one-man team lang. At nangyayari yon kapag maganda at mahaba-haba ang preparation. Narinig po natin mga kapatid sa ating pinasang ebanghelyo ang tapat at matalinong alipin. At ito yung gumagawa ng kanyang tungkulin. Yung inaasahan sa kanya ng kanyang amo, nandun man o wala ang kanyang amo. So ginagawa niya, hindi yung gusto niyang gawin, kundi yung dapat niyang gawin. That is why, dumating man nang hindi niya inaasahan ng kanyang amo, nakahanda siya. Kasi nga, wala man o nandun man ang kanyang amo, ginagawa niya hindi ang gusto niya, kundi yung dapat niyang gawin talaga, yung pinagagawa sa kanya ng amo niya. And so, preparation entails not just a long-term preparation, a long-term practice together as regards skills, a long-term practicing of a skill. Hindi lang yon. Preparation involves discipline. Kasi sa preparation, kinakailangan gawin natin, hindi yung gusto nating gawin, kundi yung dapat nating gawin. At tulad po ni Kobe Bryant, minsan sa kanyang interview, sabi niya, there are times na gusto niyang makipag-party-party kasama, siyempre ng mga kaibigan, sa halip na mag-practice. So there are times na gusto niyang gawin yung gusto niya, hindi yung dapat niyang gawin. Pero talagang pinipilit daw niya ang sarili niya na imbes na mag-party at maglakwat siya, ay mag-practice siya. Okay, nakita naman niya si Kobe, kahit kailan mo isa lang, i-score at i-score. At yan ay dahil lagi siyang preparado, in as much as lagi niyang ginagawa, hindi ang gusto niya, kundi yung dapat niyang gawin at yun ang inaasahan sa atin. Madalas kasi ang nakikita lang po natin ng mga kapatid ay yung tagumpay ng isang tao o grupo ng mga tao. Hindi natin nakikita, tip of the iceberg lang yon. Yung pinakamalaking bahagi ng iceberg ay yung preparation, yung pagkasakripisyo, yung mga dugo at pawis na bumagsak, yung mga luha na pumatak, yung mga gusto na kanilang i-give up, maabot lamang nila ang kanilang mga pangarap. Matagal na ating pangarap manalo sa World Cup, tayo na bansang Pilipinas. Kaya nga ang isa sa mga ginawa ay dito pag ginawa ang FIBA na yan. Matagal na rin natin pangarap ang mapunta sa Olympics bilang basketball nation. Isa nga po tayo sa may pinakamatandang basketball tradition. Hamak na mas matanda ang ating basketball tradition sa mga bansang nangunguna sa basketball sa atin ngayon. Ang PBA po ang isa sa matandang basketball league, hindi sa Asia, kundi sa buong mundo. So matagal na tayong naghahangad na manalo. Pero bakit hanggang ngayon, banderang kapos pa rin tayo? Kasi nga, hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Ginagawa natin yung gusto lang nating gawin. Yes, nagsasakripisyo tayo. Pero hindi yung dapat nating maging sakripisyo. Nagsasakripisyo tayo at willing tayo magsakripisyo sa maikling panahon. And that is not a good preparation. Ang magandang preparasyon ay yung sa matagal
na panahon. Pag ganito tayo ng ganito, wag na po tayong magtaka kung matalo tayo ng matalo. May mga pagkakataon tulad sa mga nakaraan, mananalo ng konti, pero matatalo uli. Aakyat ng bahagya, pero babagsak uli. Ganon lagi Kasi meron tayong dapat baguhin sa sistema. At yun nga yung long-term preparation. Hindi yung gusto lang nating gawin, kundi yung dapat nating gawin. Sabi po ni Benjamin Franklin, failing to prepare is preparing to fail. Yung kabiguan na maghanda ay paghanda para mabigo. Sa mga mag-exam dyan, sa mga tatakbo sa mga posisyon dyan, sa mga magsisimula ng negosyo dyan, sa mga mag-apply ng trabaho dyan, sa mga nagpaplanong mag-asawa dyan, sa mga may pinapangarap dyan. Kung hindi po kayo maghahanda, maghanda na po kayong mabigo. Ganon din mga kapatid, sa paghahanda natin na humarap sa Panginoon natin. Buti pa nga po yung mga binanggit ko pwede pa natin hindi maranasan yun, depende sa ating sitwasyon. Pero yung humarap tayo sa Panginoon, hindi natin malalampasan yun. Hindi natin maiiwasan yun. Darating at darating yung panahon yun. It's just a matter of time. So dapat natin yung paghandaan. At sana yung paghandaan natin, hindi paghanda para mabigo o para masabihan tayo ng Panginoon na tamad at walang kwentang alipin. Sana yung paghanda na gagawin natin ay paghahanda para magtagumpay kasama niya sa kabilang buhay, para tayo masabihan din ng tapat at matalinong alipin. Come, share the joy of your Master in heaven. At tulad ng sa sitwasyon ng kilas, wala naman po tayong dapat na pang idagdag masyado We already have the skills. We already have the height. Meron na tayo Meron na tayong kinakailangan para magtagumpay. Pero ang kailangan ay yung tamang paghahanda. Yung gawin natin, yung dapat nating gawin at hindi yung gusto lang nating gawin. Same thing sa pagharap natin sa Panginoon natin. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi natin kinakailangan maging matalino. Ang kinakailangan natin, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, ay maging tulad tayo ng mga bata na mapagkumbaba. Gawin natin kung ano yung inuutos ng Panginoon sa atin. Yung inaasahan niya sa atin. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin. Magpe-prepare na rin naman tayo. Pagbutihin na natin. Isulit na natin. Gawin na natin yung dapat nating gawin upang hindi masayang anuman ang paghahanda na ginagawa natin. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kaniya'y magtatapat, maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong may magagawa maglilingkod. ang Diyos. Alam kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo Alam kong diringkin ng Diyos Sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya, kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y magtatapat, maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong diringkin maglilingkod. ng Diyos ang Alam samo. kong diringkin ng Diyos Bigyan natin ang ang ating samo mga mata. ko. Panginoon, tulungan mo akong gawin ang kalooban mo, hindi ang kagustuhan ko, ang magpatawad kahit
lubhang nasaktan ang damdamin ko, ang magsikap kahit napapagod na ako, ang magbigay kahit na nakapagbigay na ako, ang umunawa pa rin kahit na pakiramdam ko ako'y inaabos. Tulungan mo kong maging mas katulad mo, Panginoon. At tulungan mo ko na gawin ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging mabuting tao sapagkat iyon ang niloloob ko at alam ko na iyon ang kalooban mo. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Mabalik Paniwalaan sa atin. Hallelujah! Hingin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang minamahal sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos at ang ipinapagawa niya sa iyo ay hindi para sa kanya, kundi para rin sa iyo. Kung inahangan ka niyang maging mabuti, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sapagkat kung mahal ng Panginoon ang lahat ng tao, lalo na yung sumusunod sa kanyang kalooban, mas lalo niya silang hindi papapayaan. Panghawakan mo yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.